Amen. Hallelujah. So, habang tayo ay nakatayo mga kapatid, diretso na tayo sa salita ng ating Panginoon at taas natin ating mga Bible at basahin natin mga kapatid. Sa book of 1 King chapter 19 mga kapatid. Basahin natin from chapter 19 verse 1 hanggang 10 mga kapatid. May introduction mga kapatid. So pag nakita natin mga kapatid, sabay-sabay natin basahin sa 1 King chapter 19 verse 1. At sabi dito, and Ahab told Jezebel all that Elijah had done and with how he had slain all the prophets with the sword. And 2, then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, so let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. And 3, and when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. 4, but he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die, and said, it is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. That's a 5. And as he lay and slept under the juniper tree, behold, then an angel touched him, and said unto him, arise and eat. And 6, and he looked, and behold, there was a cake baken on the coals, and a crust of water at his head. And he did eat and drink, and laid him down again. And the angel of the Lord came again the second time, and touched him, and said, arise and eat, because the journey is too great for thee. And 18, and he arose and did it, and drank, and went in a strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. At 9, and he came hither unto a cave, and lodged there, and behold, and the word of the Lord came to him, and said unto him, what dost thou here, Elijah? And 10, and he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thy altars, and slain thy prophets with the sword. And I, sabi niya, even I only am left, and they seek my life to take it away. Amen. Muli, O God, ang salita mo, Panginoon, ay nabasa na, Panginoon, at ang lingkod, Panginoon, ay nakatayo na sa harapan, Lord, O God. Hallelujah, we ask, Lord, O God, and I ask, Lord, O God, na ikaw, Panginoon, ang manguna sa lingkod, Panginoon, Lord, O God, na give your, hallelujah, anointing, Lord, O God. I ask wisdom and knowledge, Lord, O God, na sa kami maibahagi ang salita mo, Lord, O God, with your power, with your anointing, with your guidance, with your leadings, Lord, O God. For I am nothing, Lord God, without you. I submit once again, am I everything to you, Lord, and manifest in my life, so that I will, Lord, O God, declare your words, declare, Lord God, hallelujah, your power once again. Yes, Lord, O God, we thank you, and open also, God, the spiritual understanding of your people inside your house today, Lord God. They will understand that these words, your words will be encouragement, your words will be strengthened those who are weak, Lord God, and heal those who are sick, Lord God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. So, bago tayo po mga kapatid, sabihin natin sa ating katabi, you overcoming the test. You will overcome the test or overcome the test. May dalang po mga kapatid. You will overcome the test. Amen. So lahat tayo mga kapatid, dumaranas ng pagsubok, discouragement, or whatever else. Dito mga kapatid, katatapos lang sa verse, sa before ng verse 19, ang kwento dito mga kapatid is, si Elijah ay nakipagtuos. Tagalog talaga mga kapatid ang ating ibigay ngayon. Salamat at wala tayong English listener mga kapatid. Nakipagtuos siya mga kapatid sa mga hundreds of false prophets. But after this, mga ginawa niya, pinatay niya ang mga yon.
nakita niya kung gaano ka-powerful ang Panginoon Diyos. Alam natin kung anong ginawa niya. Binasa niya yung kanyang offer. Tinupok pa rin ng Panginoon because he believed that this God is real. That this God can do all things. Amen. Hallelujah. Now, in this verse 19, mga kapatid, nakikita natin, nabasa natin, siya ay takot. Ba't siya natatakot at nagtatago na siya? Because of this Queen Jezebel. Amen. Natatakot na siya. Siya ay tumakbo talaga. Amen. Praise the Lord. So lahat din tayo ay dumadaan sa mga kapatid. May panahon na tayo ay nangihina din, nawawala ng pag-asa. Doon ko nakita rin mga kapatid nung tinanong kung sino yung mga gusto mag-quit during the Bible times. Ang daming tumayo mga kapatid. Ang daming pala talagang gusto mag-quit that time. It comes. That is normal. As a people mga kapatid. Nais ng sumuko, nais ng mag-quit. Dahil dito sa katatapos na Bible School mga kapatid, napakaraming very memorable moments, napakaraming mga natutunan. Ang napakaraming mga kapatid is, we must live by it. We have to, kailangan natin ipamuhay ang mga salita na ating narinig mga kapatid. Pero may dumating talaga yung time na tayo ay nanghihina. Minsan yung ating mga pangarap, ilang taon na tayo sa Hong Kong na nag-abot mga ibang nasyon na tayo napuntahan. But sometimes, pag tumingin tayo sa pinanggalingan natin, parang wala ka pang natatapos. Yes. And sometimes you're upset. Yes. Amen. Yung ilang taon na ako nag-abroad, wala pa akong napupundar, wala pa akong nag-iipon. Yes. Nawawalan talaga tayo ng pag-asa minsan, o kaya naman nanghihina tayo. Amen. Na parang, wala, yung taon na yun, wala man lang nagpagbago sa aking mga, sa aking buhay, sa aking mga anak, sa aking pamilya. Walang naidagdag. Edad lang ang naidagdag. Amen. Praise the Lord. So, minsan din nasasabi natin sa ating sarili na, faithful naman ako sa Panginoon. Diba? Si Elijah, he is very faithful, he is cold. My God. But still, there comes a time na natatakot siya. Yes. Nakita niya yung kapangyarihan ng Panginoong Isus before the chapter 18. But in chapter 19, nakita din natin kung gaano siya natakot kay Jezebel. Amen. Amen. Kita niyo yung spirit of Jezebel at talagang napaka-powerful din mga kapatid kung hindi tayo mag-iingat. Amen. At alam natin mga kapatid na bakit tayo minsan ay, bakit minsan may mga pagsubok na ganito. Pero noon, nung hindi tayo nagsisilbi sa Panginoon, parang wala lang pa. Pero nagsibi na naging faithful na tayo, parang mas marami. Ba't mas maraming pagsubok ngayon? Kaya faithful na ako. Di ba mga kapatid? Dumarating sa ating pag-iisip na gano'n kung kailan ako faithful sa napakaraming pagsubok. But ang dahilan mga kapatid ay ito, dahil tayo ay pinili ng Diyos. Amen. Dahil kabahagi na tayo sa katawan ni Kristo. Alam natin kung gaano si Kristo pinagdaanan ng mga kung gaano niya in-overcome lahat ang mga difficulties of life. Amen. Amen. Kasi minsan akala natin tayo ay pinabayaan ng Diyos. Minsan kasi akala natin ginagawa natin ito dahil sa ating kakayahan. But without the power of God, without the Spirit of God, hindi talaga natin makakaya makapit. Amen. Yes. Amen. Dito natin makikita na kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, hindi talaga tayo ma-overcome ang mga dumarating sa ating buhay. Amen. At dito masusukat kung gaano kalalim ang aking pananampalataya. Amen. Discouragement. Nadi-discourage tayo mga kapatid. Discouragement is defined as the act of disheartening or depriving of courage that which abates or destroys courage to deprave our confidence. Yung mawawala ka ng kumpiyansa sa sarili mo, tumakbo si Elijah. Pinatay niya ang 450 at pinatay niya mga kapatid. Tapos kay Jezebel lang na, bukas papatayin kita, sabi na natin. Ito first din, tumakbo na siya. Amen. Tagtago na siya. At tumakbo mga kapatid. At some point in life, everyone will face discouragement. In our life, we are. Even our leaders, our pastors. Yes. Amen. If their target time not achieved, yung mga target nila na ganito dapat, nadi-discourage din sila. Because they didn't attain their target. Yung mga gusto nila maabot, mga kapatid. Kagaya ng 5 million souls in 10 years. Mga ganyan mga kapatid. Sa atin sa Pilipinas ngayon, may target ang bawat churches na souls. Yes. Every soul sa atin. Yeah. May binigay silang mga bagay na dapat maano natin mga kapatid. So,
Ang target din natin minsan ay ma-improve ang pamumuhay ng ating pamilya. Ang target natin minsan ay madala din sila sa pananampalataya ating isang Diyos na maniniwala din sila. Minsan, may napupulfill, pero yung iba o wala. Alam ko, marami sa atin na tayo pa lang, ilan pa lang. But don't stop. God is there. God is there. Sabi ng Panginoon, hindi kita iwanan. Nasa unahan siya. Just keep on. Amen. At sa ending, makikita natin kung anong ginawa natin, Panginoon. In the New Testament, mga kapatid, discouragement was translated as, to faint or to grow weary. To grow weary, mga kapatid. Yung nag-worry ka, mga kapatid. In 2 Corinthians 4:1, therefore saying, we have this ministry as we have received mercy, we faint none. Ang ministry na binigay sa atin ay ang Panginoon ang nagbigay. Sabi niya ito, huwag tayong manghina. Sinabi dito, huwag tayong manghina. Amen. At sabi ng 2 Corinthians 4:16, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Renewed day by day. Alam natin na minsan yung ating katawan, yung ating outward look, nanghihina talaga. It is normal, mga kapatid. But our inward, what's the inward? Our spirit. The spirit that God's given to us. Sumusuko sometimes ang itsura natin, but as a leader, as we are ministering to our families, kahit tayo nanghihina, minsan hindi natin pinapakita, lalo ang mga pastor natin. Hindi natin nakikita, there is pain inside of them. But they didn't show us. Hindi nila pinapakita na sila ay may sakit o may nararamdaman. But because they are to be the example. Katulad natin, mga kapatid. But that time, nakita natin sa ating binasa si Elijah, natakot, as in, nagtago talaga, mga kapatid. Nangyayari talaga ito, mga kapatid, na tayo ay nanghihina. Pero sana huwag din tayo tatakbo, mga kapatid, kung may problema. Ba't usarapin natin? Amen. God's promise. He will be with us always. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At sabi din dito, mga kapatid, sa Luke 8:1, and spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray. Ito pala, dapat para laging mag-pray tayo. Si Elijah that time, hindi siya nag-pray kasi nung narinig na niya, na dumating na sa kanya, yung balita na papatayin din siya ni Jezebel, tumakbo na agad siya, di ba? Hindi na siya nag-pray, mga kapatid. And not to faint. At kung nag-pray sana siya, hindi siya nanghina. Pero hindi kasi siya nanalangin, mga kapatid, that time. Kaya dumarating talaga, mga kapatid, yung mga time na tayo ay nanghina. So there are 5 causes of discouragement, mga kapatid. Number 1, fear. Ito ang unang naramdaman ni Elijah at that time. Natakot talaga siya, mga kapatid. Nakakamba talaga siya sa kanyang buhay. Fear, ang sabi dito sa fear, the expectation and apprehension of impending danger, dread, or anxiety. Natakot talaga siya, talagang tumakbo agad siya. Bakit kaya that time hindi niya naalala na katatapos lang niyang dinefeat yung parang false prophets na nakita ang Diyos sa kanyang himala. Amen. But still, natakot talaga siya. Sa binasa natin, talagang tumakbo siya sa wilderness. Amen. In Psalm 53:5, there were they in great fear. Sabi niya dito, where no fear was, for God had scattered the bones of him that encampeth against thee. Thou hast put them to shame, because God had despised them. Sa Tagalog, mas malinaw mo kayo, dooy nangapa sa malaking katakutan sila na hindi kinaroroonan ng takot, sapagkat pinangalan ng Diyos ang mga buto niya na humahantong laban sa iyo. Iyong inilagay siya sa kahihiyan, sapagkat itinakwil sila ng Diyos. Ito, bakit nga ba, mga kapatid? Huwag tayong mangamba. Itinakwil silang Diyos. Yung mga kumukontra sa atin, yung mga tao na kinakalaban tayo, itinakwil sila ng Panginoon. Kaya huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Ano man ang gagawin nila, hindi nila tayo masisira. Ang demonyo, gumagawa lang yan ng mga steps para tayo ay manghina, pero hindi niya kaya sirain ang ginawa ng Diyos. If God put it there, God will guard it. Amen. Tandaan natin ito. Fear will never destroy us. Amen.
Fear produces weaknesses. In Greek words, feebleness or limp hands. Wala kang lakas, manghihina ka mga kapatid. In Zephaniah 3:16 it says, in that day it shall be said to Jerusalem, fear thou not, and to Zion, let not thine hands be slack. Sabi niya dito mga kapatid. At sa Habakkuk 3:16 din, when I heard, my belly trembled. My lips quivered at the voice, rottenness entered into my bones, and I trembled in myself that I might rest in the day of trouble. When he cometh up unto the people, he will invade them with his troops. Ito natin mababasa mga kapatid. Minsan, pag may narinig tayo talaga na parang tinatakot tayo, na narinig tayo na parang binubuli, sama niyo yung pagbubuli. Yung fear talaga ang pumapasok sa ating mga kapatid. It also paralyzes our inactivity. Fear will, ito yung isa, sa Job 32:6, alam niyo ang buhay ni Elihu. Si Elihu dito mga kapatid, the son of Barakel, the Buzite, answered and said, I am young and ye are very old, wherefore I was afraid and durst not show you my opinion. Dito kasi, si Elihu mga kapatid, siya yung pinakabata. Yung mga kaibigan ni Job ay mga may talagang magagaling sila. Porket bata kasi natatakot siya. Ayaw niyang ilabas yung kanyang mga ideas. Ayaw niyang makipag-argue, pero hindi nila alam na marami din siyang alam. Hindi nakikita kung ikaw ay bata o matanda dito mga kapatid. Yeah. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, huwag kang matakot. There is always no fear. Kasi kung nagkaroon ka ng fear, hindi ka magiging active pa. Ayaw mo, oo nga. Kasi natatakot ka na. Dahil mas matanda sila, mas matagal sila, nag-aral sila ng Bible school, hindi ako natatakot. No! If God gives you the wisdom, Alright. say it with Amen. love. Rebuke them. Kahit sabihin mo, rebuke them with love. Don't be, yung fear na yan, lalo masisira ka at lalo kang malilitin mo siya, parang natatakot ka. No! Amen! Amen. Amen. Fear paralyzes into inactivity, mga kapatid. Number 2 cause of discouragement is fatigue. Minsan napapagod talaga tayo. Lahat tayo sa trabaho. During the Bible school, mga kapatid, talagang bugbugan din ang laban, mga kapatid. At that time, kulang din ang tulog ko, parang taxi, mga kapatid, na hindi pa ako nakakarating sa aking pupuntahan. Nag-text na yung isa na, if I'm already arrived, how many minutes? Mga kapatid, ilang minuto pa para makabalik ako. Sabi ko, it takes 10, 15 minutes. Saan natapos ng Bible school, sa kamaluwag na, mga kapatid, wala na. Wala na. Ang biyahe ko ay ilan na lang. So, salamat sa Panginoon pa rin sa kalakasan at sa wisdom na kanyang binigay. So, second cause of discouragement is fatigue, mga kapatid. In the book of Nehemiah 4:10, and Judah said, the strength of the bearers of burdens is decayed, and there is much rubbish, so that we are not able to build the wall. At Psalm 4:20, in what place, therefore, ye hear the sound of the trumpet, resort ye neither unto us, our God shall fight for us. Amen. There are times, mga kapatid, that we are feel like we are tired and worn out. At the book of Nehemiah, alam natin dito mga kapatid na they are building the wall of Jerusalem. Yes. Nehemiah from King Cyrus, mga kapatid, he gave authority and even ang mga gagamitin para i-build yung wall. But there's some false prophet na kumukontra sa kanila. Amen. Sometimes we take time to rest or sleep, and that help us to refresh and restore our strength. Minsan, pag tayo ay pagod, patig ang pinag-usapan dito mga kapatid. Gusto natin mag-rest sa tanghali, mag-nap for a while. Ako din ganun minsan naman, mga kapatid, kahit na 30 minutes lang yung rest ko, mga kapatid. Take your lunch and we will go out again like this. I'll take a nap, kain ako, 15 minutes sa rest ng konti. Tapos biyahe na naman mga kapatid. Pag tayo ay pagod mga kapatid, talagang minsan hindi tayo nakakagalaw ng maayos. Fatigue affects our physically, emotionally, mentally, and spiritually. Fatigue commonly called as burnout, yung talagang wala na, parang naubos ang lakas natin. Amen. Amen. It occurs when we have
depleted all our strength. Yung ibinigay mo na lahat. Yung talagang sinagad mo na yung power mo, yung lakas mo. Pero nangihina ka pa rin. Wala pa rin yung lakas na, hindi pa rin babalik yung lakas sa'yo. Dito minsan tayo, it cause our discouragement dahil sa sobrang pagod. Kaya kailangan din natin ng pahinga. Tayo bilang nagtrabaho sa bahay minsan, may mga bagay na gusto natin tapusin, but yung oras, hindi kasya. Sa mga nag-aralan, alam ko yung marami sa mga Bible school na nag-aabol ng mga homeworks, term papers, last hour na may nagte-text, pwedeng guide lang, guide lang. So, napakasarap din mga kapatid na may makikita mo yung nagtutulungan, na alam mong pagod yung tao, you give your part, there is always a part na para ma-share, para makapala sila. Yung encouragement ng bawat sa napakagandang example mga kapatid. Marami na naman gusto palang mag-quit mga kapatid. Meron din isang text lang na revive siya at gusto niya magpatuloy. At the time sabi niya mag-quit na siya. Nung tinext ko mga kapatid, sabi niya, alam mo ba, at this time talaga kahapon pa sabi niya, ayoko na, naghintay lang ako, sabi niya na nang kwelo daw para sabihin na ayaw na niya. But because of context, kumusta ka na? Did you finish your homework? Yung mga term paper mo, okay na ba? Na-revive at na-ignite yung kanyang eagerness ulit na magpatuloy. Pero at that time daw, ayaw na niya makapit. So, napakasayang marinig at saka God used someone talaga mga kapatid. Yung napapagod ka na, pero there is something. There is someone that God used to strengthen you. Amen. Number 3 cause of discouragement is frustration. To break or to bring to nothing the feeling of being upset or annoyed as a result being unable to change or achieve something. Napo-frustrate talaga mga kapatid. Gusto mo yung anak mo na makatapos na sana. Pag uwi mo, akala uwi ka sana ng ganitong year, ganitong buwan para samahan mo sa graduation. Nalaman mo hindi pala mag-graduate. Maraming ganun mga kapatid. Akala mo this year mag-graduate na siya. Magplano ka, pinagyayabang mo pa mga kapatid. Nung umuwi ka, hindi pala mag-graduate. Second year pa pala. Praise the Lord. So you are frustrated. Yun, nadi-discourage ka talaga mga kapatid. At in the book of Ezra 4:4, then the people of the land weakened the hand of the people of Judah and troubled them in building. Ito rin mga kapatid, gumagawa din sila dito ng building mga kapatid. At sa 5, and hired counselors against them to frustrate their purpose. And the days of Cyrus, king of Persia, even until the reign of Darius, the king of Persia. Alam natin dito mga kapatid, frustration leads to the loss of morale. Kasi nung gusto nilang itayo yung wall, mga kapatid, maraming kumontra. Ang ginawa ni Ezra at saka si Nehemiah, mga kapatid, kalahati ang nagkatrabaho gumagawa ng wall. Kalahati ay may hawak na baril, nagguwagwardya para hindi sila guluhin. Kung alam yung kwento na yun, good. But if not, may naragdagan na naman kayo, mga kapatid. Nagbabantay, kung 500 sana yung workers, yung 250 nagwagwardya, nakapag-ikot sa gumagawa ng wall, nakabaril sila sa nagtatrabaho. Isipin mo yun, kung walang magbabantay, kasi guguluhin sila, sisirain yung kanilang ginagawa. So kailangan may nagbabantay at di baril at may armas. Ito ang advice kanila at ginawa nila para maitayo yung wall, Jerusalem. Amen. In Isaiah 13:3, I am going to prostrate the plans of the Egyptians and destroy their morale. Sabi niya dito mga kapatid. So, yun ang advice ng counselor. Ganito ang gawin nyo. Yung kalahati, maghawak ng baril at magbantay. Yung kalahati, sila ang gagawa. Ito mo yung guidance ng Panginoon para hindi sila mag-prostrate, para magawa nila. God always give counsel. Amen. Prostration leads to burnout. In Hebrew 12:3, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be weary and faint in your mind. Talaga tama mga kapatid. Sapagkat sa Tagalog, dilihin ninyo yaong nagtiis ng ganong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag mangsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. So tandaan natin mga kapatid, remember mga kapatid, always, sometimes frustration leads us to rush action. Dahil frustrate na tayo,
Gagawa na tayo. Kaya if you are frustrated, don't give a decision. Amen. Pag frustrated tayo, huwag tayo mag-decision. Kasi pag frustrated tayo, there is always bigger percent na tayo ay magdidesisyon ng wala sa kama. Hindi tama ang ating desisyon. Mali ang ating desisyon. Amen. Kasi kung nag-desisyon tayo na we are fatigued, there is a fear, there's a frustration, there is yung pagod tayo mga kapatid, always there's a possibility na hindi tayo makakapag-bigay ng tamang desisyon sa ating buhay. And it leads us forever mga kapatid. Ito natin. Amen. Praise the Lord. Number 4 cause of this discouragement mga kapatid. Sometimes forsaken mga kapatid. Deserted or we are abandoned. Alam natin, at the cross of Calvary, sabi ni Jesus sa Matthew 27:46, and about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Parang feeling mo ay pinabayaan ka. Feeling mo ay wala nang nagmamalasakit sa'yo. Feeling mo ay nag-iisa ka lang na wala kang matakbuhan. But remember, who is Joseph? The life of Joseph. Binenta siya ng sarili niyang mga kapatid. At ano ang nangyari? Alam natin that he will be the second highest leader in Egypt. Si David, mga kapatid, nung inaat siya ni King Saul, nagtago siya sa kuweba, mga kapatid, at talagang natatakot siya. Ang alam natin, we are forsaken. No! Kaya napakaraming na isulat din si David na masasal, mga kapatid, dahil doon. And he believed that God is always with him. Remember Paul, si Paul, mga kapatid, when he was in prison, almost no one visited him. Isipin nyo, how many churches Paul erected? How many people Paul converted? Pero nung nakulong siya, mga kapatid, he feels that he was forsaken. Na may nagbibisita pa rin sa kanya. Actually, si Luke ay talagang nandun lagi si Luke. But sa dami, lalo yung mga taga-Ephesians, na he loved mostly of all ang mga naitayong churches, alam niya, Ephesians, more love he gave to Ephesians. But they expect something from Ephesians. But Ephesians, yung mga Ephesians, wala man lang, parang wala lang sa kanila. And he feels at the time that he was really forsaken. Amen. Amen. Sometimes it comes to our life also that. And number 5 cause of discouragement is failure, mga kapatid. In the book of Exodus 18:18, sabi dito, thou wilt surely wear away, both thou and this people that is with thee, for this thing is too heavy for thee. Thou art not able to perform it thyself alone. Ito mga kapatid, yung sa part na ito mga kapatid, si Moses sometimes kasi mga kapatid, akala niya he will handle everything. Na akala niya ay, dahil siya ang ibinigay ng Panginoon na maglabas sa mga Israelites sa Egypt mga kapatid, hindi niya kaya may advice ang kanyang biyanan sa kanya. Huwag ikaw, bigyan mo sila ng part. Kaya pagkapastaw lang, kaya nga may leader, may assistant leader, may coordinator in every part, dahil hindi pwedeng ikaw lahat. Amen. You will be failed if you can. Yeah. No one can hold everything. Only God can do all things. Amen. Kaya minsan nadi-discourage tayo mga kapatid. Kasi akala nafe-fail tayo sa ating mga ginagawa dahil akala natin kaya rin ba't na. Dito mga kapatid, nakikita natin na kailangan bigyan din natin ng part ng bawat isa. Train someone to assist. Amen. And Nehemiah 4:10 ulit, and Judah said, the strength of the bearers of burden. Nawa ko ito mga kapatid. So, why discouragement? Why we have this discouragement? Bakit may mga discouragement na dumating sa ating buhay? Dito natin makita mga kapatid. Hallelujah. To cause one to find joy to God. To cause one to find joy to God. Pagka minsan nag-discourage tayo, minsan nawawalan tayo, dito natin makikita at mararamdaman kung paano ang Diyos gumagawa ng paraan at ibinibigay niya yung mga bagay na gusto natin sa ating buhay. Amen. But not just the circumstances.
Minsan kasi saka lang natin naramdaman ang kasiyahan pagka tayo ay nagiging fulfilled sa ating mga plano, sa mga successful tayo. But sometimes when we are failed, there's a problems, there's a circumstances, dito natin maramdaman, mga kapatid. Minsan yung discouragement na to, kaya pala, pinatanya ko ng Panginoon, parang kita ko na siya lang pala dapat ako. Kasi minsan, akala natin yung ating kakayahan, dahil ako kaya expert ako sa parte na to. Yes. God's give you that part. Not everything. Kaya nga no one is perfect. Amen. Number 2. Why the discouragement test? To reveal that we are not self-sufficient. We need God and we need also others people. Amen. Hindi lang natin kaya ko na tayo lang. Kaya by test sa ating buhay, dahil alam natin hindi no man is an island, sabi nga, we need other people also and we need God. What is discouragement test? To reveal our motivation, whether for self-glory or the glory of God. Minsan, yun nga, una kong sinabi, kaya ko kasi magaling ako eh. But no. It should be always glory to God. Nothing wrong. Why the discouragement test? To allow opportunity for others to minister you. Amen. Because you're not perfect. No one is perfect. Kaya said, kung may kahinaan ka, kalakasan ng iba, at sila ang nagpapalakas sa'yo. Amen. Nagbibigay ng encouragement. Amen. Amen. Another one. Why the discouragement test? To teach us to wait upon the Lord and He will renew our strength. Amen. There is always a discouragement to let us wait, to teach us to wait. Be patient. Huwag kang magsawa. Amen. Sabi sa Hebrew word of wait is kabas, which means to bind together by twisting, to expect something, or to gather something, look and patiently or tani. Di ba? Kinanta natin. Still, just still. We know that's God. There is a God. Amen. We Amen. have to stay still. Dahil ang Diyos ay nandyan. So, dito naman tayo mga how to deal. How to deal with discouragement, mga kapatid. Number 1, encourage yourself in the Lord. Amen. Taking personal responsibility. In Samuel, 1 Samuel 36, and David was greatly distressed, for the people spake on stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man of his sons and his daughters, but David encouraged himself in the Lord, his God. Yung time na to, mga kapatid, when David go to war with soldiers, mga kapatid, iniwanan nila ang kanilang pamilya, yung kanilang mga asawa at mga anak. At sinamantala ng kalaban at kinaktiv ang kanilang mga asawa at anak. At that time, gusto rin siyang patayin. Sinabi mo kami dito, ngayon, asawa namin lahat ng mga ating mga rin, dinala ng kalaban. Anong ginawa David, mga kapatid? He prayed. He prayed to God. Yun ang ginawa niya, nanalangin siya, humingi siya ng direction from God. At sinabi ni David, Lord, kung susahabulin namin sila, mababawi ba namin lahat yung mga kinuha nila, mga anak namin, mga rarayan? At sabi, yes! At binigay ng Panginoon ang way kung saan sila dapat punta. Ano ang gagawin nila? And they recovered everything. Kita niyo mga kapatid? Ang sikreto is, go unto God if you are discouraged. Amen. Deal with discouragement, go unto God. Amen. And encourage yourself. Amen. Amen. Number 2, Yes. how to deal with discouragement, we must read the Bible, the promises of God. And 1 Peter 5:12, by Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand. Dito sa kwento ito, mga kapatid, ipinapakita nito, mga kapatid, sinasabi ni Peter, mga kapatid, sinabi niya na si Silvanus, a faithful brother, talagang ibinabahagi niya kung ano, kung sino yung mga naging kasama niya dito, mga kapatid.
tinetestify niya na kung yung kaano yung grace ng Panginoon sa kanilang buhay, sa kanyang buhay. Na sila ay mga tapat, mga kapatid. Amen. Ito, nasaksihan nila kung gaano ang Diyos kumilos sa kanilang buhay. Ang biyaya sa kanila. At sabi dito mga kapatid sa Bible, how many promises of God in the Bible? Around 8,000 promises. Makukonsume ba natin yun? How to deal with encouragement? Always read the Bible and the promises written in the Bible. Amen. Amen. Number 3, listen to the voice of God. How to deal with discouragement? Listen to the voice of God. In 1 King 19:12, and after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, I still a small voice. I still a small voice. And 1 King 19:13, and it was so when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entering of the cave. And behold, there came a voice unto him and said, What dost thou hear, Elijah? Ano ang ginagawa mo dito, Elijah? Sa 12, may bulong, still small voice. At sa 13, sinabi, anong ginagawa mo dito, Elijah? Number 3, listen to the voice of God. Listen to the voice of God. When we pray, when we decide something, there is a circumstances, mga kapatid, na parang ang decision natin ay yun na yung equals ng ating kinabukasan, whatever happened, we have to seek the presence of God. You have to listen to the voice of God. Because the voice of God will direct us. The voice of God will say it loudly and clearly unto our ear. Amen. Kagaya testimony ni Sister Claire. Ayaw niyang pumunta ng Malaysia, but if God's will, no one can hinder sa atin. Amen. Gusto niya ng Canada, but God, ayaw ng Panginoon. Dinala siya ngayon sa Malaysia kasi ang plano ng Panginoon, gagamitin siya doon. Hindi niya sinabi, and I know, at sinabi niya sa akin, He is the coordinator of the Filipino community in Malaysia. Amen. See, God moves. God's plan. He listened. She listened to the voice of God. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin. Hallelujah. Next, mga kapatid. To encourage ourselves, mga kapatid, attending a church or exhortation or yung mga pagtitipon ng kagayan ko ay napakahalaga, mga kapatid. We have to priority. Make church attendance a priority or any church activities. Make church attendance a priority or any church activities. Mga kapatid, in Hebrews 10:12, not forsaking the assembling of ourselves together as a manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Alam natin, Amen. mga nangyayari sa Israel, nangyayari sa buong mundo, mga kapatid. Middle East, kahit sa Indo-Pacific, kung nagbabas tayo ng dyaryo, makita natin, may gilian na dyan, mga kapatid. There is already a science. At napakalaga na tayo ay laging nakikinig sa ng Panginoon, nag-encourage and exhort one another, mga kapatid. Dahil ito ay nagpapalakas sa atin. Mangyari man ang dapat mangyari, we know ourselves that we are ready. Amen. Amen. Because if you are preparing only and not prepared, you will not come to the time when the boom is come, when the trumpet is blown. Dahil hindi babalik ng Panginoon para sa mga nagkahanda pa lang. Babalik siya para sa mga handa na. Kaya kayo palang ihanda natin. Huwag tayo maghanda. Dapat laging handa. Amen. Magbabalik siya, when the trumpets blow, mga kapatid, pew! Inatulungling mga of anay. Nandun na tayo. Hopefully, all of us will see the face of God. Amen. Number 5, never forget the power of prayer. Ito yung isa at napaka-importante, mga kapatid. To overcome discouragement, mga kapatid,
prayer is very powerful, mga kapatid. Hallelujah. Nehemiah 4:8. Now Tobiah the Ammonite was by him, and he said, even that which they build, if a fox go up, he shall even break down their some wall. For here, O our God, for we are despised, and turn the reproach upon their own head, and give them for a prey in the land of captivity. Nehemiah prayed, ask God to take care of his enemies. Lord, ingatan mo ang aking mga kalaban. Diba? Ganun din tayo. And God answers, mga kapatid, by taking care of His people. Tayo, huwag nating ipanalangin sa Panginoon na paluin ang ating mga kaaway. Sabi ng Panginoon, pray for your enemy, bless your enemy. Diba? Bless those who curse you. Diba? Yan ang salita ng Panginoon. Diyan makikita, mga kapatid, kung ano tayo, because prayer is the most powerful weapon to fight enemy. Amen? Amen. Hallelujah. In Nehemiah 6:8, then I said unto him, saying, there are no such thing done, what thou sayest, but thou feignest them out of thine own heart. Nangihina sila. Magsinsinay ang mga Ilocano, mga kapatid. Sinay ang Ilocano. Nangihina talaga sila talaga. Nawawala na sila ng pag-asa, mga kapatid. Dito sa kwento ni Nehemiah, mga kapatid, the key message dito, mga kapatid, is how much we can accomplish when we align ourselves with the will and the plan of God. Si Nehemiah, alam natin, bakit niya itatayo yung wall? Bakit? Yun ang kanyang burden. Dahil gusto niya na maprotektuhan ang lahat ng mga Israelites. Our prayers will always protect our loved ones, our pastor, our brethren. Because prayers is the most powerful weapon, mga kapatid. Yes. The only thing we can connect unto God through our prayers. Because our prayers is the one. Ang ating panalangin, ang isang umaabot doon. Like an incense, mga kapatid. Na umaabot sa throne ng ating Panginoon. Without our prayer, if we are not really prayerful, mga kapatid, how can we send our request unto God? Because prayer is the only connection unto God. Amen. Praise the Lord. The lesson here is to accomplish God's work, we must overcome the fear of men. And Nehemiah 6:9 reminds us that every prayers matters. Napakalaga ang bawat panalangin, mga kapatid. Napakalaga. Balik tayo sa 1 King 19:10. And he said, I have been very jealous. Sabi niya. Very jealous for the Lord God of hosts. For the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I only am left, and they seek my life to take it away. Dito natatakot talaga si Elijah sa kanyang buhay, mga kapatid. Sa 1 King 19, ito yung point na Elijah's life is at the lowest point. Ito lang yung nakita natin na yung part ng kanyang buhay na natatakot siya. Natatakot din pala talaga ang anak ng Diyos. Amen. Elijah's career at the time because of the threat of Jezebel. Dahil lang kay Jezebel na to is demonic queen. The spirit of demonic queen. Sinabi niya, he feared and ran to the mountain. Natatakot siya. Nagtakot siya doon. He sinks deeper and deeper into the depths of unbelief. Nawala yung kanyang pananampalataya at the time, talaga nataas sa takot niya, nawala na siya, hindi niya naalala yung ginawa niya nung nakaraang araw. Amen. At alam natin, sa binasa natin kanina, na gusto na rin niyang mamatay. Na gusto na niyang, kahit mamatay na ako, I'm not better than my fathers. Sabi pa niya, mga kapatid, na mas, wala akong kwenta, sabi niya. But the angels come
At pinakain siya, kumain siya, at bumalik uli ang angel at pinakain siya. Dahil kumain ka para magkaroon ka ng lakas. Dahil 40 days and 40 nights ka pupunta sa Horeb, the mountain of God. Isipin mo, tinapay lang ang pinakain sa kanya. Tubig mga kapatid, 40 days and 40 nights. Kita mo yon? Yung tinapay na yon, yun ang ginamit ng lakas para siya ay maglakas para makarating sa Mount of Horeb. Kung saan binulungan siya, Panginoon doon. At doon niya narinig ang still small voice. At sinabi sa kanya, anong ginagawa mo dito? Elijah. Amen. Bumaba ka. At anoint mo si Jehu. Dahil si Jehu, ang magiging hari, papapalitan niya si Ahab ang kanyang asawang si Jezebel. Amen. May plano ba ang Panginoon sa bawat isa sa akin? Sa akin, mga kapatid. Minsan nanghihina talaga tayo. But God, hindi pa natatapos sa ating buhay. At ganun din. At makikita mo rin. Sa kwento ito, mga kapatid, sinabi rin niya na makikita mo, anoint also Elijah. Na siya ang papalit sa'yo. Anong ginawa niya siya? Double yung miracle sa ginawa ni Elijah. Dinoble pa ni Elisha. At mas powerful pa si Elisha kaysa kanya. May inilibing at na yung ililibing na patay at ililibing doon sa libingan ni Elisha. Isipin mo to, na-touch lang, nasagi yung patay na katawan, yung buto ni Elisha. Nabuhay ngayon yung patay. What a big miracle. Kita yun. That's not impossible. That is the last miracle that Elisha did, mga kapatid. Si Elisha, ito mga sinasabi din si Elijah. Kita yung kayang gawin, kaya tayo, huwag tayong tumigil, mga kapatid. Huwag tayong matakot. Dumating na kayong panahon na tayo ay manghina. But dumating yung time na tayo mawalang pag-asa. But remember, always God sees your stand. Yes, praise God. That His plan is better than our plan. Yes. Amen. That He promised that He will walk with you, not behind you, but before you. Amen. Hallelujah. He promised that He will light your way, your path. He promised that He will guide you. Amen. That He is our strong tower, our protector, our shield, our present help in times of troubles. Amen. Amen. That He will never leave you, nor forsake you. Hallelujah. Tandaan natin, maraming mga bagay, tayo ay nanghihina, tayo ay nawawala ng pag-asa, but remember always the promise of God. Na tayo ay tatayo sa oras na ito, mga kapatid, for my conclusion. Hallelujah. Prayer, my last word is, when we talking to God in prayer, in the words of God, it assures you that God is still in charge. May pagsubok man sa iyong buhay sa oras na ito, He assures you that He is always in charge. He is the one who handles everything. In our prayer, it says, it assures you that God knows more about the situation that you have today. Alam niya. Like Elijah, alam niya kung may pinagdadaan ka ngayon. Alam niya kung ano ang nangyayari sa buhay mo. And He knows, it assures also the Word of God that He will bring out you at the end to His purpose. Maraming purpose ang Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. At alam natin, the problem that we have, the kingdom that He has promised is bigger than the problem that we have. The situation that we have now. In our prayers, it assures you that the kingdom will go on. Even we are to be there before the trumpet will sound. The kingdom is waiting. Just stay faithful. Amen. It assures you that even in your discouragement, God has not forgotten you. God is always with you. God always with you. God is always guide you. God is always at your side. Hallelujah. He is your strong tower. He will light your darkness. Your darkest time, He will be the light. He will give you the right decision. Hallelujah. Even in your discouragement,
God called you to fulfill your ministry. Every one of us have a ministry. Hallelujah. And that ministry must be fulfilled with His purpose. So don't give up. Don't give up. All of us will face discouragement. And it is how we deal with this discouragement. Amen. It will determine our success and failures in our spiritual walk with God. Hallelujah. Tandaan natin mga kapatid, it determines how we handle everything in our life. But always remember, hallelujah, hallelujah. Overcoming the test, it should be, hallelujah, aligned with God so we can overcome everything. Kung wala tayo sa salita ng Panginoon, kung wala tayo, hallelujah, sa pagsunod, we will not overcome the test of life. Ang test of life, mga kapatid, yung test natin, yung mga pagsubok natin pinagdadaanan, ito ay design ng ating Panginoon. Tandaan natin, minsan may mga bagay na hindi natin gusto. Minsan hindi maganda sa ating pandinig, hindi maganda sa ating panlasa, mga kapatid. But God's purpose is better than our purpose and our mind. Our thoughts. Sa oras na ito, pwede kang lumapit sa altar. And remember the goodness of God as you sing. Kanina, the goodness of God. Maraming mga pagsubok, maraming mga bagay tayo mga pinagdadaanan na hindi pumapabor sa ating gusto, hindi pumapabor sa ating mga ways. But God said, follow me. Mayok. Yung yoke ng Panginoon ay magaan. It's not heavy. Amen. Tandaan natin mga kapatid, ang pangako ng Panginoon na hindi tayo iiwanan. No one is perfect. God is perfect. Tandaan natin mga kapatid, na hindi tayo tinawag ng Panginoon para maging failure, maging matatakotin. There is no fear. Ay matakot. Tinawag tayo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kung huwag tayong matakot, fear. Hallelujah. At kahit tayo minsan ay pagod sa ating mga trabaho, ang Diyos at magbibigay ng kalakasan. Minsan sa ating mga plano, we are frustrated dahil hindi na pupulpil ang ating mga plano. But God, lahat is better than our plan. And sometimes, feeling natin tayo ay iniwanan at nag-isa na lang na walang pagkakas, walang malapitan. Sabi ng Panginoon, I am always with you. Minsan, ang mga failure natin, nagbibigay ng kahinaan sa atin. But God said, just follow me and obey me. And He will give you rest. Hallelujah. Hindi tayo perfect. God is perfect, as I said. Lumapit tayo sa Kanya. Kung may desisyon ka man na gusto, ngayon sa oras na ito o sa masunod na araw, call unto God, to the prayers, and listen to this still small voice. He will give you the right decision. He will direct your way. He will give you the right words. He will give you everything that you need. For God knows is better than